story. Nanay, sabi niya, ba't ganito pakiramdam ko? Bakit, anak? Para ba, yung hininga ko, hindi ko maano. Sabi ko, anak, magdasal ka lang. Yung Biblia, nilalagay ko sa dibdib niya. Sa pagpanaw ng singer na si Jimboy Salazar nitong nakaraang Biyernes, July 24, paghihinagpis ng kanyang ina at mga mahal sa buhay ang lalong tumindi. Hindi dahil sa kanyang pagkamatay, kundi ang patuloy na panghuhusga kay Jimboy hanggang ngayon. Sa aming pagdalaw sa burol kahapon, masama ang loob ng naulilang nanay ng Yumao sa mga nagsasabing hindi raw sa sakit na pneumonia kundi acquired immune deficiency syndrome o AIDS ang tunay na ikinamatay ng anak. Yung mga sinusulat nyo, isipin nyo naman kung gaano kasakit sa isang magulang yung sasabihin nyo na hindi naman totoo. Kung totoo lang yun, hindi ako magdadamdam. Pero hindi totoo yung mga sinasabing nyo. Patutunayan ko sa kanila na hindi ganun ang lumabas, ang sakit ng anak ko. Sana huwag nyo nang gawin ng issue yung pagkamatay ng anak ko. Nasa langit na siya nananahimik na siya, patahimikin niyo siya. Ipinanganak si Jimboy o Albert Canco Guevara sa tunay na buhay noong March 2, 1973. Naging miyembro siya ng variety show na That's Entertainment noong dekada 90. Ngunit naging kontrobersyal ng Maling Kay Mahal. At lalo pang naging mas kontrobersyal nang ginulat niya ang mundo ng showbiz sa kanyang pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Pero sa kanyang mga naulila, si Jimboy ay isang ulirang anak, mapagmahal na kapatid at mabait na kaibigan. Tinutulungan yung mga kapatid niya, tinutulungan kami kahit paano yan. Pag yan ay kumikita, padadala na kami yan. Nakakatulong niya sa akin talaga. Kung mahirap nga lang din kami talaga. Yung mga kapatid niya, isa na pag-aaral niya. Masarap po siyang kasama, masaya, mabait. Napapatawa niyo po lahat talaga yung mga kaibigan niya. Ihahatid ang mga labi ni Jimboy sa huling hantungan sa Old Santa Rita Cemetery sa Bulacan mamayang hapon. Mula sa Showbiz Connect na Connect, taos-puso po ang aming pakikiramay sa mga naulila ng Yumao. Paalam, Jimboy.